Uy, kumusta po mga kababayan? Nagbabalik po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon sa ating content ay BSK pa rin naman, pero yung pong ating mga dapat lang asahan para sa BSKE 2026. Yung mga dapat na gawin o mga paghahanda. At ang unang-una bago po mangyari yun, yung BSKE November 2, no, kasi unang Lunes ng November, ayon sa sinasabi ng batas RA 1223. Bago po mangyari yan ay marami pa pong dapat asahan na magaganap. Unang-una dapat para maging November 2026 ang BSKs 2026 ay siyempre dapat pong maituring muna itong constitutional or naayon sa batas ang RA 12232, no? Ayan. So sigurado 'yon kapag constitutional at yung desisyon ng AC kasi dito ay malaki ang epekto nito eh. Sa dalawa lang yan eh, no? Unconstitutional or constitutional. Paano daw kapag unconstitutional? Para sa akin, sa tingin ko lang, no, in my views lang mga kababayan, ay mukhang hindi magiging unconstitutional ngayon ang term setting bill or term setting law or RA 1223. Ito na kasi RA Republic Act na po ito at ito na po ay isa na ganap na batas dahil na pumasa at pirmado ng presidente ng Pilipinas. Ayan. At iniisip ko din kasi yung BSK 2023 ay unconstitutional. Pirmado rin yun ng presidente. Sa pagkakataong ito ay ito nga ay naiiba at mukhang hindi na magiging, para sa akin, hindi na ito magiging unconstitutional. Sa palagay pa natin, magiging unconstitutional na naman pa ito samantalang kumbaga parang nakakahiya na ito. Kahihiyan sa presidente ng Pilipinas. Isipin na lang ninyo yung BSKE 2023 ay unconstitutional, ba? Kasi yung batas na sinasabi na dapat maurong yon ay unconstitutional. So sa pagkakataong ito ngayon ay hindi na maaaring constitutional ito. Kasi kung magkakagunon, puro na lang unconstitutional ang mangyari sa mga pinapasang batas ng ating mga sa legislative, no? Sa proseso ay lalong-lalo na rito ating pinupunto ay BSKE. So, pinag-aralan mabuti bago ipinasa ng siyempre ng Kamara ngayon at ratified bill nga yan, pumasa sa PICAP ng Senado at ayun na nga ay ganap na itong batas sa ngayon. At kahit nga ito po ay nakapetisyon, para sa akin ay nagbibigay na po ako sa inyo ng final. Kumbaga, para sa akin lang. Hindi naman po tayo AC. Siyempre, it may views lang. Para sa akin, ito po ay constitution na nga ito. Magiging constitution na ito. At yan din kasi yung tinignan ng Liga, Council ng Liga ng mga barangay. Ito nga daw ay constitution. Although para sa ibang mga abogado, siyempre yung petitioner, sa mga petitioner sa side niya Tony Macalitan ay unconstitutional. Siyempre mga abogado rin yan. Election lawyer din po yan si Tony Macalitan. At yung dating abogado sa SC ay sa tingin niya ay constitution. So, hindi magkapareho kahit sila ay parehong abogado. So, sa akin naman, yun nga, ito po ay constitution. Kaya't ang dating dapat ang dating ang ating dapat na asahan ay ma-declare na constitution yan. Mga kababayan ng Korte Suprema, siyempre inaantay lang natin yung desisyon, yung kanilang huling paghatol. Kailangan yun. Kailangan sabihin nila at isa publiko yung kanilang desisyon na yan ay konstitusyon. Siyempre magiging mandated yan ng COMELEC at sa batas. Ayan na susundin. Tuloy-tuloy na yan simula sa November. Kaya kumbaga ito yung unang batas kumbaga yung unang pagkakataon na ipapatupad ang batas sa November 2, 2026. Tapos sunod-sunod na po yun.
every 4 years na po yun. Yan, 3 termino sa mga barangay officials at isang term lamang sa SK official. At sa SK naman ay may panukan, ay may mungkahi, no? Napakaalis sila. Mas maganda ay para sa akin doon, sabi ko doon ay wag totally pag-aralan mo na, wag totally alisin pag-aralan mo. Or magkaroon lamang na isang representative para sa kabataan. No? Yung sasangguni, no? Meron lamang isang representative. Kaya para sa akin lang naman, iba rin naman po yung sa inyo doon. Ngayon, meron ding binanggit si Comelec Chairman Garcia tungkol naman sa magiging ang PSKE sa susunod na taon ay kanilang napaplano na maging automated ang PSKE, mga kababayan. So para sa akin naman din, sa sinabi nilang yun, ay mukhang okay yun. Mukhang okay yung magiging automated. Mas may iwasan ng mga anomalya kapag automated ang halala sa PSKE. Diba? Mas hindi masyadong mako-compromise. Diba? Yung mga bilangan dyan. Diba? Pero namang patas o pagkakaroon niya ng patas, patutupad mo na yan. No? Pagpapasa ulit siya sa Congress. No? Dadapay sa Congress. At parang mangyayari din yan sa pagpapatupad ng RA1. Kailangan mo nang may pasa, pagputuhan at mapirmahan ng presidente. Ganun din yan, kung magiging automated na PSKE, ay ipapasa yan sa 20th Congress. Sa legislative natin. Tapos executive. At ganoon din, siyempre, yung final arbiter sa Korte Suprema, kung okay sa kanila yan, pag okay, siyempre, magiging, automated na ang magiging mga PSKE. So, kaya po yung ating mga ilang mga bagay na dapat nasahan sa PSKE November 2, 2026 na. Mukhang susunod na mga araw, buwan, mukhang hindi na mapapag-usapan ng PSKE 2025. Kasi, naglaho na. Pag ibang ang mga aspirante, ibang botante, kanila nang natanggap at nakapag-upo na nga daw sila dahil gagamitin na lang nilang advantage yung pag-uurong ng isang taon. Makapag-prepare, makapag-ipon, makapagpapogi, saglit lang yan, isang taon lang yan kung tutusin. Mga kababayan, mga barangay officials, hindi nyo sinasabi ng mga mga incumbent, yung mga datihan ng barangay officials. Papogi mo lang kayo, malay nyo, sabi, matipuhan kayo sa November. Mga kababayan, pwede nyo gamitin yung advantage sa mga incumbent na at mga aspirant. Pero, lamang po ang nandyan na, yung nakaupunan. Kahit kapag hindi ka na ihalal ulit, may problema. Kahit kung sa tingin niya may pagkukulang kayo mga incumbent o mga datihan, may panahon pa para kayo ay talagang nandiyan na kayo ba't pa kayo matatalo basta-basta, hindi, di ba? Alam nyo na yan, mag-experiensado na kayo. Alam na ninyo ang inyong gagawin para hindi kayo basta-basta mapapalitan. Magiging successor, kumbaga. So, yun po, yun lamang po sa ngayon, no? Konting update at yung mga dapat nang asahan. Ang pinupunto na po natin dito ay PSKE November 2026 na. Tandaan po ninyo yan. No? Kung kayo magagalit kasi yun po ay nasa batas na. RA1 po ito na ito at ito na rin ang tinitingnan ng Comelec. No? Doon na po sila nakatuon. Moving forward. Ika nga. In December, naisang tabi na sa kasalukuyan. Mga kababayan. So, sa isip na natin, kapag i-mindset nyo, kahit ako, putante. Ganun talaga, hindi buboto tayo sa November 2026. Okay, mga kababayan, ganito na lang. Pa-share po ng video sa mga pagbabayan.
subscribe, siyempre, comment. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod. God bless.